Happy New Year! Oo nga pala, Happy New Year po sa inyong lahat! Sana itong 2024 will be kinder to us, ano? Ano po ibig sabihin ng panaginip pagkatapos nangyayari? Good evening. Ano yon? Premonition yon, may nag-warning sa inyo. You probably astral traveling and you found out that this was going to happen na na-recognize ninyo. So, magmamanifest sa inyong panaginip. Okay. Dreaming, there's a good dream and a bad dream. Nasa sa inyo yon. Depende po sa klase ng lifestyle, depende po sa paniniwala, depende kung minsan sa religion. Kasi symbolism po usually ang panaginip. Hindi naman bihira yung literal na kung ano yung nakita mo sa panaginip, ayun talaga. Usually, it symbolizes something that's very important to you. Ganun po yon. Paano po pag may nagsabi sa panaginip ko, ang sabi, nagmamasid lang kami sa ate mo. Ang tahimik kasi. Hindi ko po alam. Sino nagsabi sa inyo yon sa panaginip? I saw clear faces in my dreams pero di ko kilala why. You must have been astral traveling pagkatapos meron kang nakikilala while you're doing that, na na-retain mo yung memory, kaya naalala mo yung faces nila. Ayun, Quizzy, kung naaalala mo lahat ng dreams mo, isulat mo para meron kang comparison. Kasi you'd be able to read your own dreams and find out kung ano yung angkop dun sa nangyayari sa tunay na buhay pagkagising ka. Quizzy, close at mag-journal ka, dream journal, napakahalaga. How will you know kahit na hindi ka aware na nag-astral travel ka pala sa experience mo, madam? Kung tulog ka, usually 75 to 80% of the time, nag-astral travel ka. Pwera na lang kung nanaginip ka dahil sobra kang busog, yung tawag ko doon spaghetti dream. Kasi pag sobrang busog, kung minsan busy yung ating digestive organ na hindi makaalis yung ating higher self dahil dinadigest pa yung kinain natin. Kaya I don't advise people to eat too much before going to bed. So malalaman mo lang yon usually kung maaalala mo. Pero normally, 75 to 80% of the time, you do astral traveling when you sleep. Wala hong katotohanan na may mangyayari sa katawan ninyong iniwan pag nag-astral travel kayo. Hindi pwedeng mangyari yun na merong papasok na ibang kaluluwa o entity. Kasi meron pong cord. May cord kayo. Iba po yung patay na yung katawan kesa dun sa nag-astral traveling lang. Anytime na may makadaiti nga lang po sa katawan ninyo, pag natutulog kayo na nag-astral travel kayo, bigla kayong babalik eh. Hindi ho mangyayari yon. Walang nangyari pang ever na ganun. Iba po yun. Paano po ba yung astral traveling? Need po ba na-mention ng place? Paano po? Naku naman, Leo, hindi ko naman masasagot yan dito. Kaya nga tinuturo ko yan dahil ang haba-haba ng explanation dyan at practice tinuturo ko po yan. Kung gusto ninyo, pag nagkaroon ako ng klase, magparehistro po kayo. January 27 pala, pwede na kayo magpabook. January 27, meron po akong astral traveling class. For those who wants to join, please register now. Ba't po ganun kaya ko mag-remote pero di ako maka-astral? Kaya mo mag-remote? Dapat astral muna bago remote. Paano yun? Macriona. Gaano kalayo at anong lugar ba ang remote view mo? At ano yung prosesong ginawa mo? Baka astral traveling na yon. Kasi astral traveling can be done while you're still awake. But you have to meditate and practice a few things. Start. Ayan. Yung remote viewing, let me know kung paano yung proseso at ano yung, bakit ka nag-remote view? Macriona, please answer. Paano ka nag-remote viewing?
nakapikit mo pa lang, nag-sleep paralysis ka na agad. You're about to do astral traveling, yung katawan mo gusto na umalis, nagmamadali, may gustong pasyalan. Hindi po ba nakakapagod physically every astral travel? Hindi naman. Wala naman. Hindi naman. Usually, nakakagutom. Ako usually nagugutom. Hindi po ba delikado para sa astral traveler yung mga lugar na biringan? Ay nako, Jay Busho, hindi mo pinanood yung video. Tatlo yung video ko tungkol sa Biringan. Tapos kanina nag-post din ako tungkol sa Agartha. So, panoorin mo yun, malalaman mo kung ano yung sagot dyan sa tanong mo. Ang haba kaya ng explanation ko. Hindi man kailangan open ang third eye para makapag-astral traveling. Sabi ko nga, normal yung astral traveling when we sleep. Requirement ko yon. Ako sa mga estudyante ko, requirement ko, at saka pinapayo ko sa lahat ng mga tao, na sana magdasal kayo. Pagtulog, bago matulog, at pagising. O ano po bang mawawala sa inyo pag nagdasal kayo? Doesn't have anything to do with religion. Kahit anong religion. Ang taong nagdadasal, kahit anong religion, iba ang frequency. Hindi nyo ba nararamdaman yon na ang sarap sa pakiramdam pag nakapagdasal? Tsaka mas malakas ang loob? Iba, nag-iiba po ang kulay ng aura at nag-iiba ang frequency ng pagkatao ninyo. Tumataas. Garden of Eden. May nakabantay doon? Hindi niyo ba alam yung Garden of Eden? Okay, ang Garden of Eden ay nasa isang part ng langit. Kasi maraming levels yan. Ano po? Nung may nagbabantay doon na angels. Hindi ko po alam yung pangalan eh. Basta alam ko meron doon itinalaga ang Panginoon o ang Ama na bantayan ang Garden of Eden nung makalabas na si Eva at si Adan. Meron pa nga po doon itinalaga ang Ama na thank you for the heart. Sino nagbibigay nun? Thank you, A.J. Dantes. Na sword, buhay na sword. Ano bang tawag sa sword? Ano bang sword? Sundang? Espada. Okay. Sundang po sa amin sa Bicol. May espadang buhay na nagbabantay sa pintuan ng Garden of Eden. So kung sino man nagchismis o nagmarites sa inyo na nakarating sa Garden of Eden, kung hindi siya si Adam, hindi siya si Eve, kalimutan niyo na, huwag kayong maniwala. Kasi may nagbabantay doon. Hindi po yun parang mall na kahit sinong may kakayahan pwede pasukin. Ang Garden of Eden po, basta ito po, tandaan ninyo, wala pong makakarating doon unless sinamahan ng anghel, pinasamahan ni Ama. May nagbabantay po doon. Hindi po yun pasyalan ng mga kaluluwa. Hindi po. Katulad nga ng uulitin ko yung sinabi ko kanina, hindi po lahat ng sikreto ng langit ay maaring malaman ng mga tao dahil kadalasan hindi mauunawaan. Akashic record, library lang po yun ng lahat ng sangkatauhan, ng mga namatay, mamamatay, buhay, at ipapanganak pa lang. Yes, I have. Totoo po yung Akashic records. It's like a library. Pero hindi po lahat ng tao nakakapunta doon kahit nakakapag-astral travel. Kaya nga po tayo may cord. Yung cord na yon ay may kinalaman sa pagkatao mo kung paano ka mag-isip, kung anong klaseng puso meron ka, kung maawain ka ba, kung mabait ka ba. Nandun, nakasalalay doon yung haba o igsi ng PC mo. Makakarating ka lang doon sa mga lugar na may karapatan kang marating. Yon, malinaw yon. Pag nag-astral po ba, alin po ba ang pwedeng puntahan? Present lang po ba o pwedeng past? Wala pong, if you want to go to your past, if you want to learn about your past lives, you do regression. Regression po. Hindi normally nagpupunta sa past life or sa future. Unless yung spirit guide mo o merong gustong mag-warning sa'yo na may mangyayaring hindi maganda sa future para maiwasan mo at mag-ingat ka.
may history tungkol sa time travel. May nagtanong kasi kung totoo yung time traveling. Sometimes, regression or past life regression is akin to time traveling because I can make you go back. But this has something to do with your life. Kunyari, kung nabuhay ka nung year 1820, pwede kitang pabalikin doon. Makikita mo lahat na nasa paligid mo, yung mga importanteng bagay sa'yo. Kakausapin kita at sasagutin mo ako. Ganun po ang regression. Pwede kitang pabalikin doon. Kahit na anong year, basta pinanggalingan mo. Kahit pa yung time ni Jesus o yung time nung before that, yung BC, before Christ, o AD, after death, pwede po yon.